Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Si San Isidro Labrador, ang pintakasi ng mga magsasaka, ay isang huwaran ng tiyaga at pananalig sa Diyos. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, hindi siya nawalan ng pag-asa, sapagkat alam niyang may gantimpala ang bawat pawis na ipinapatak para sa Panginoon. Ganyan din ang buhay natin. Minsan napapagod tayo sa trabaho, sa pamilya, o sa personal nating laban. Para bang hindi na matatapos ang ating paghihirap. Pagtiyatiyaga ang aral ni Jesus. Ang pagsubok ay lilipas at ang biyaya ng Diyos ay darating sa tamang oras. Kaya buong pagtitiwala tayong humingi sa Ama sa ngalan ni Jesus. Ang panalangin may pananampalataya ay hindi nasasayang. Patuloy tayong maghintay, magtiwala at magsumikap sapagkat sa dulo ng ating pagtitiis, naghihintay ang masaganang ani ng pagpapala at walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Magsumikap tayong balikatin ang ating mga tungkulin kahit gaano ito kabigat at umasa na sa bawat pagtawag natin sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, tayo ay Kanyang palalakasin at papatnubayan. I think walang mali.